Sa simbahang Katolika, ang Pasko ay punong-puno ng simbolismo na nagpapakita ng ating pananampalataya at tradisyon. Mula sa Belen hanggang sa parol na simbolo ng tala sa Bethlehem, bawat simbolo ay may malalim na kahulugang nag-uugnay sa atin sa diwa ng Pasko. Kaya naman samahan niyo po kami sa paglalakbay na ito upang mas mapalalim pa. Makakasama po natin si Father Dom Lorenzo, ang priest shepherd ng Society of Saint Celestine V. Good morning, rise and shine po, Father Lorenzo. Morning, Father. Together with Audrey, can you hear us? Yes, good morning. Merry Christmas. Nako, parang narinig ko gabi po si Father, ang gaan sa pakiramdam. Father, ano po ang mga pangunahing simbolo ng Pasko sa simbahang Katoliko? Lahat po ng simbolo ng Pasko sa simbahang Katoliko ay nagmula sa sabsaban. Lahat nito ay nag-ugat sa kung ano nangyari sa Belen. Pero sa kalaunan, hinimay ang mga simbolong ito at nahiwalay ang star o sa ating mga Pilipino, ang parol, yung nagbigay ng mensahe ng mabuting balita, ang anghel, at lahat ng ito ay inayos ni San Francisco ng Assisi sa Italy, ang kauna-unahang gumawa ng Belen sa buong mundo. Sa kalaunan, dahil sa consumerismo, nadagdag si Santa Claus, na Katoliko din naman ang pinagmulan dahil siya isang monghe katulad ko. Yun po ang mga simbolo ng ating Kapaskuhan. Pero ang lahat ng iyan ay nakasentro sa Niño Jesus, sa banal na sanggol na siyang Emmanuel o Diyos na sumasa atin. Okay, Father, dahil nabanggit mo na nga po yung mga simbolong ito, no? Paano at kailan nagsimula po yung paggamit ng mga simbolong ito sa pagdiriwang ng ating Kapaskuhan? Nakarating tayo sa pagdiriwang ng Kapaskuhan sa kasalukuyan, sa ating paghahanda, sa paggamit ng korona ng Adbyento. Makikita niyo po dito sa aking tabi, may mga kandila, iba't ibang kulay. Yung puti ay sumisimbolo sa ating Panginoong Jesucristo. Pero sa loob na 4 na linggo, pinaghandaan natin ang Pasko. Sinisindihan natin linggo-linggo, isa-isa ang mga kandilang ito bilang hudyat ng papalapit na selebrasyon. At ngayon narito na nga tayo sa Bisperas, mamayang gabi, sisindihan na yung kulay puti na simbolo ng ating Panginoon. Pero lahat ng iyan ay nagmula, katulad ng ating sinat, sa tradisyon na pinangunahan ni San Francisco ng Assisi. Pagkatapos sa kalaunan, hinimay ito ng simbahan. Ngunit ang focus palagi ay ang salita ng Diyos. Kaya kung makikita ninyo po sa selebrasyon sa Vatican, naroon palagi ang Biblia bilang simbolo ng salita ng Diyos at naroon din ang sanggol na Jesus bilang salita na nagkatawang tao, ang Mesiyas na ipanganganak sa mundo. Padre, kung kayo kung tatanungin on a personal note, meron po ba kayong particular na symbol ng Pasko na malapit po sa inyong puso at bakit? Sa simula't-simula pa, iisa lang ang mahalagang simbolo at sentro ng ating pagdiriwang, ang sabsaban, ang Belen. Narito po ang paborito ko at taon-taon lagi kong ipinapakita sa inyo. Ito po yung replika ng sanggol sa Belen, sa Israel. Ito po ang pinakapaborito ko, sapagkat itong dahilan ng ating pagdiriwang, itong dahilan ng ating pag-asa. Kaya tayo patuloy na lumalaban at nakikibaka. Ang Panginoon nakasama natin ano paman. Okay, Father, ano po ang inyong mensahe na nais iparating sa mga simbolong yan o simbolo ng Pasko sa ating mga Kristiyano? Isa lang po, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Patuloy na kumapit sa Diyos at sumampalataya. Manalig sapagkat hindi tayo iniiwan at hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Ano pa man, Pasko na. Narito po ang hudyat na kailangan tayong magdiwang kahit sa gitna ng mga pagsubok at problema. Sapagkat hindi tayo kailanman nag-iisa kasama natin ng Panginoon. Christmas is not just about yung mga regalo na tatanggap natin. We focus always on that. But what we have to consider is, and dapat na ilagay sa atin, mga puso at isipan, ay yung mismong pagdating ni Jesucristo sa ating buhay. Father, paano po natin mas mapapalalim ang ating pag-unawa sa mga nabanggit po mga simbolo? Kailangan siguro i-focus natin ang ating sarili sa dahilan ng ating selebrasyon. Ang dahilan ay isa lamang. Ang Panginoong nagkatawang tao at nakapiling natin sa lahat ng bagay. Kailangan natin pagnilayan ang sabsaban at i-focus ang ating sarili sa kung ano ang sakripisyong ginawa ng Diyos upang iligtas tayo at makapiling. At tayo sa ating sarili tutugon ng pasasalamat at pagmamahal din sapagkat siya ang unang nagmahal
at nagmalasakit. Ayan, maraming salamat po sa inyong oras, Father Dom Lorenzo, at maligayang araw po na Pasko. Happy Christmas po sa inyong lahat at pagpalain kayo. Rise and shine.